Umutang ako sa kanya. Yung panahon na yun, medyo gipit ako nun eh. Sabi niya pa sa akin, baka nag-a-addict ka. Gusto yun naman. Ito naman ang mga pangit na utang. Hinihiram para iba pang tustos sa bisyo. Ang dami yung sugal. Kung ano-ano pa, droga. Droga. Yan. Number 1 yan. Babae. Oo. Wala nang kapera-pera, nagdadalawang Bakit parang si pamilya. Buboy, hindi mapakali? Parehas lang tayo, idol kita. Wala. Pangalawang pangit na klase ng utang, yung mga nilalagay sa luho. Isa sa mga dahilan kasi ng utang is gusto magpa-impress, lalo na kayo may social media. Huwag na huwag kayong makikipagsabayan sa social media. Yes. Hindi mauubos ang yabangan sa social media. Tapos ang ginagawa, binablock yung pinag-uutangan. True, or para hindi makita. Hindi nagpo-post para hindi mahanap. It all goes sa mga may umuutang na mga walang hiya at sa mga makakapalang muka. Ayan. May kita nyo eh, sila pa yung matatapang. Oo. Si inyo pa yung nagpautang. Walang diskusyon kung hindi kayo nangutang. Correct. Pinautang na kayo ng mga ibang tao, pera nila yun, pinaghirapan nila yun. Bayaran nyo. Hearing is now in session in 3, 2, 1. Yes! Yo! Let's go! Iba! Electric! Yes, napaka-energetic po ng aming mga kasamahan ngayon dito sa studio. Ibang klase talaga. Iba yung House of Honorables. Kaya feel na feel ko. Ang init-init po dito ngayon. Parang gusto ko na magpalit ng sando. Ayan, dahil po gigil na ang ating mga kasamahan sa iimbestigahan natin ngayong araw nito. Ang issue natin ngayong linggo ay kakaiba. Ay, talaga naman. Naku, Madam Chair, talagang nakakagigil naman po talaga. Kasi ano po ba dapat ang gawin natin sa issue na to? Ha? Ano sa mga taong hindi marunong magbayad ng utang. Naku! Huwag kayong ganyan! Naku, sa mga... Kita nyo naman galit na agad. Hindi pa po natin pinapakilala. May matindi po siyang idinulog ngayong araw na ito. Talagang siya ang resource person. Sinapinan niya yung sarili niya eh. True. At marami kaming patatamaan ngayong araw na to. At doon sa, speaking of pinatatamaan, sa mga friends ko na bakasyon ng bakasyon, flex kayo ng flex sa mga bago nyong gamit na mamahalin. This episode is for you. May utang ka pa. Oy, Madam Chair, para may pinapatamaan ka din. Sino, pangalanan mo na yan. Malay mo magbayad din yan. Nasasaktan ka, parang ikaw din may hugot kang ganyan Parang true to life Madam Chair, wag mo na ipasok pa sa akin. Ay, naku Ikaw nga. nag-uusapan. Sige, akin na ulit ang bola. Okay. Pero wag mo nang paamin sa akin kung sino yan. I would like to invoke my right to executive whisper, Mr. Vice Chair. Hindi, kahit ibulong mo na lang. Sabi ko na siya eh. Talaga ba? Magkano? 36. Ay! Ang laki naman yan! Oo nga, bigay mo kahit 34 lang muna, yung 2 cash Uy, na lang. maawa ka naman sa mga taong nangangailangan din. Oo nga. Pero hindi mo na kailangan, dami mong racket eh. Oo nga. Pero Pengen actually, issue talaga ito ng marami sa atin. Kaya nga mahalaga po na pag-usapan natin. Kasi nga, ito po sabi ni Dr. Jose Rizal, Ayan, gusto ko yung malaman. ang hindi marunong lumingon sa pinagkakautangan ay hindi makakaulit kailanman. Hindi sinabi niya yan. Hindi niya sinabi yun. Hindi. Alam mo, nire-rewrite mo yung mga sinabi ni Rizal. Hindi niya yun sinabi. Hindi, binago ko, Madam Binago Chair. mo pala. Oo. At dahil dyan, ilabas na natin ang gigil sa issue natin na to. Let's start the hearing. Okay, please, rise for your honor. Madam Chair, Tuesday Vargas. Thank you so much. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo. And please sit down for your second chair, Mr. Vice Chair Buboy Villar. Bakil! Oo, parang alam mo yung sinabihan ko na magbayad ng utang, parang back to you. O ano? Nadama ko sabi yung niya. energy nila. Oo. O, ito na nga. Let's welcome our resource person, Madam Chair. Naku, itong tao na to talagang tropa ko to. Sobrang bait nito. Talagang maaasahan. Maalaga sa asawa. Ang galing sa negosyo. Teka muna. Puro magaganda. Puro puri. Wow, utang ka na naman Kasi nga, tama. Bumabuladas ka pa. Ibang klase Second yung chair, intro Ito no? nga Yung sabihin intro. ko, Madam Chair. Parang Kasi nililigawan ka. si Vice Chair, iba talaga si Vice Chair. Oo, eh. sa tuloy mo. Baka naman. Kasi nga, magaling din to magpautang. Madaling utangan to eh. Totoo lang. Sa totoo lang. Kaya ang ganda nung intro ko eh. Kasi pagkatapos nito, utang ako. Oo nga, parang siya yung tanggulan ng mga taong maraming memorabilia, maraming parang yaman na tinuturing, tapos sa kanya ipapalit ng cold hard Tama. cash. Nako, tingnan natin ang kanya mga saloobin. Palakpakan po natin, the Pinoy Pawn Star King, Boss Toyo! What's up?
Kamusta? Bati ka muna, Boss Toyo. Ito, Ayan. sa bayan, kamusta? Ayan. Kamusta kayong lahat? Ayan, maraming salamat. Madam Chair, Yes. Vice Chair sa pagpapaunlak dito sa inyong Quadcom. Yes, maraming salamat sa pagsagot sa subpoena at Yes. napaka-importante na ikaw talaga ang magsalita tungkol sa issue at usapin ng utang. At Utang. galit agad. Wala pa ako inuutang. Wala pa ba? Wala Oo. pa ba? Pero Okay, totoo okay. po ba yung sinasabi ni Buboy na mabait daw po kayo, magaan ng kalooban sa mga nangangailangan, baka naman po malapit. Wow, Hello. parang ikaw din, mangungutang ka Hindi din, naman, Madam Chair. kasi balita ko talaga masipag siya, gano'n, Wow. mabait sa asawa. Uy. Inulit. Parang pinaglolo ko lang ako ng dalawa rito ha. Hindi, Hindi naman po, kami. hindi naman po. Bago ang lahat, nabibigatan ka ba? Ako na muna susuot Hindi niya. naman. Hindi naman. Kayang-kaya niya yan. Oo. Kasi naniniwala din siya sa kasabihan na ang taong hindi lumilingon sa pinanggalingan ay walang leeg. Ah, akala ko may stiff neck. Or may gold na malaking necklace. Kaya nabibigatan. Okay. Pero masihimayin pa po natin maya-maya ang issue na to. Bago po ang lahat, Boss Toyo, ito po ay kaugalian po namin dito. Kailangan nyo pong manumpa. So itaas nyo po ang inyong kanang tuhod para sa bahaging ito. Oo. Kanang tuhod. Try nyo lang po, baka sakali. Ayan, kanang tuhod. Yes. Ayan. At dahil podcast po ito, pakibuhat po ang mikropono na marinig kayo ng ating mga viewers, okay? At Tama, ng mga tama. subscribers. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help yourself? Yes, Madam Chair. Ayan, may post ng onte. Nagdududa na ako, maaga pa lang. Charas. Inakusahan na pagsisinungaling. Mukha namang makatotohanan. Alam mo, isa sa mga content creators na unabashed, yung hindi natatakot magsabi ng kung anong nasa sa loobin niya. Si Boss Toyo siguro isa sa mga masasabi nating bahagi. No? Yung dire-diretso lang. Oo, totoo yan. Pero pinipigilan ko na ngayon eh. Bakit ba? Yung mga pinapost mo ba na may utang sa'yo, nagkakaroon ba tayo ng problema dyan? Yun yung gusto kong malaman. Nagpo-post ka daw ng mga hindi nagbabayad. Dati pa naman talagang dati way back siguro nang nag-start ako na nagkaroon ako ng konting pera, kahit konting pera nung mga nagnenegosyo ako. So, nagpapa-loan ako before. Nagpapa-loan talaga ako way back mga 2015 to 2016 pa. Yung loan ko na tinutulungan ko yung mga gusto magnegosyo. Ayun. Tama. Yon, kalimitan ganun yung mga pautang ko before. Nagbibigay ka ng panimula. Oo, Kumbaga. tapos actually hindi ko din yung pera, yung pinapautang ko. May mga nagtitiwala sa akin na dumadaan lang sa akin, tapos yun din yung pinapairam ko. Oo, kasi Kumbaga- sobrang negosyante talaga yan, si Boss Toyo. Kumbaga, 2%, additional lang ako ng 1%, parang mga ganun lang, napakaliit lang naman na kayang-kaya naman. Kasi ako, dati naman talaga, nung nagsisimula ako, talagang nangungutang din ako ng puhunan at inutang ko naman talaga. Lahat ng nag-start ko is inutang ko din. Pero yun nga, talagang lagi ko sinisigurado na pag nangutang ako, talagang binabayaran ko. Yun. Kahit dumating yung punto na maubos ako o may benta ako mga gamit ko, para makabayad, ibebenta ko. Oo. Dahil mas mahirap yung masira sa tao. Yes. Lalo Kesa- na kung pera ang kinasira. Lalo na kung hindi mo naman ikakayaman. Kahit umutang na 1,000,000, Oh. mauubos mo lang yun. Hindi ka naman yayaman doon, di ba? So, wala din. Masisira ka pa. So, Totoo. hindi importante yung pera Mas importante yung kredibilidad mo. Yan. Oo. Ayan. Hindi ka lang may sira, mapopost ka pa. Mapopost ka Okay, pa. speaking of nagsisimula pa lamang, alam ko ikaw ang pinakaunang kliyente ng Pinoy Pawn Stars. Oo, naman. si At Papa balita Buboy. ko, nagbenta. Si second- Tama ba? Nagbenta si Buboy sa'yo? Yes, si Vice Chair. Okay, anong binenta mo ba kapatid? Nagbenta siya, actually, dala ko rito. Oo. Ay, ayan. Patingin. Ay, pakita mo nga, Boss Toyo. Kaso, uso ngayon yung ulihan ng bato. Bawal ng Hindi, bato. safe na bato yan. Hindi Ano ba pala. ba to? Safe na bato Kasi yan. panay-panay yung raid ngayon ng mga bato. Hindi yan. Safe yan. Nakakatakot. Baka may pideya sa paligid. Huwag kayong magulo. Patingin Oo. doon. Safe Madam yan. Chair, safe pa to dito. Oh, Safe yan, pati safe yan. ilang grams ba? Bakit alam? Bakit alam mo? Huwag kang magulo. Mainit ang ngayon, ang issue ng mga bato. Oo nga. Pero Oo. lang akong gustong sabihin doon sa Ano? mga nagbabato, tumigil na kayo, humanap kayo ng tulong, ha? Ayan, Tama, magparehab tama, kayo, mga ha? eksperto. Yes. Okay, so lalabas ko na. Naiintindihan namin Labas yan. Ito mo. na yung bato. Okay.
Ayan. Ayan, ang ganda. So, Ayan, may pirma ni Vice Chair, Buboy. Yes. Actually, siguro parang nasa top 20 pa lang ng episode ko nung pumunta si Buboy kasi I started it March. So, March, April, May, maybe siguro pang 20 episode, mga ganon, si Papa Buboy. isa Ayan. ka sa mga pioneer na nag-guest. Yes, Bigyan yes. mo kami ng backstory. Hindi kasi Mr. nga, Vice Madam Chair. Chair, bilang ako naman ay isang Burara person, no? So naisip ko na nakikita ko na yung parang vlog ni Papa Toyo na nagpo-pawn star nga siya. Sabi niya, baka meron ka pwedeng bahagi sa akin dyan. Inaisip ko, naghanap ako, naghalongkat ako. Meron ako nakita yung parang yung batong nga ni ni Darna. Sabi ko, meron ako dito, nakakalat lang naman to sa bahay. Baka Kasi gusto para mo. sa hindi po nakakaalam, bahagi po si Buboy ng Nagtutulak yan teleserye na dati. Oh, Darna. hindi. Hindi, At akala ko isa sa mga nagtutulak. plug ito sa Kamuning. Ha? Bakit gano'n? Tsaka malapit lang sa'yo. Hindi yun. So naisip ko na, Boss Toyo, total naman, burara nga ako, ikaw na lang mag-alaga nito. Sa'yo ko na lang. Kasi nagkukwentuhan kami dati, gusto niya daw talagang magawa ng parang amusement park. Museum, nag-iimbento ka naman. Diyos ko naman ito sa Star Anong City. amusement park? Biglang may Amusement Ferris park. wheel doon sa Oo. loob ng sanglaan. Alang yan. Ang gulo ni Buboy, binago niya. Oo, binago niya. Sorry. Yan. Sorry, museum pala. Museum, yan. Museum. Tapos pangarap niya nga, which is ngayon, nangyayari na yung mga... Yes, yung mga gusto mong gawin. Ayan na, nangyayari na lahat ng aking mga pinapangarap. Talagang ginapang natin yan. At inuutang din pa rin natin. Oo, umiikot. Yes. Marunong ka Yes. magpaikot. Teka lang, ng tanong ko pera. lang, Boss Toyo, kasi di ba ang bigay natin, ang bigay ko sa'yo nito, parang 5,000 lang. 5,000. Yung mga ginagamit Mura na pa. termino, bigayan. No? Oo, Pang ano ay, talaga syempre. eh. Alam mo to, layo-layo nyo nga sa itong bato na to. Ganon yun na nga ito, baka masindihan yan. Doon yun na, ilagay nyo na yan sa Nasaan ang Poy? malayo. Nasaan ang Poy? Oy. Oh, hindi. Ay, hindi. Pero ngayon Mga ba? kabataan na May- nanonood, wag yun, Oo, wag yun. Wag, Bad joke yun, lang yan. bad Bad joke yun, lang. bad yun. Pero magkano na ngayon ang may bumibili ba sa inyo yan? Hindi ko kasi pa talaga binibenta. And I think hindi ko to ibebenta kasi si Buboy, alam naman nating lahat na siya si Ding. Nung panahon ni Marian, na which is si Marian, isa sa mga kilalang gumanap ng Darna. Yes. Talagang Iconic yung version Yes. niya. Yes. Tsaka si Ding. Si Ding. Si Buboy, hindi pa siya tulak noon. Hindi ako nagtulak, Ay, Toyo. nililinaw lang po Sorry, natin. sorry. Nililinaw I lang po never Hindi, do natin. that. nagtulak nito. Binenta mo sa Binenta akin. tayo. Oo. Pinush mo, Ito lang, pinush itong mo. bato lang na to. Yung bato na yun, nagigiyang tuloy ako. Hoy! Hoy! Ayan. Si Ding kasi, si Buboy, napakagaling na child actor niyan. Talagang hindi mo siya mako-question. Nung panahon niya na bata siya, na maliit pa siya hanggang ngayon, maliit pa rin siya. Oy! Magaling siya talaga. Nakakatuwa. So, sa mga Gen Z na hindi nakapanood, pwede niyong panoorin kung gaano kagaling ang isang Buboy Villar. Naku Paano naman. niya nabigyan ng hustisya bilang Ding. Kasi ang mga kilalang Ding talaga na tatanda ko, Ninyo Mulak. Tapos after nun parang wala, no? Yes. Atong Redillas. Atong Atong, Redillas. oo. Pero nga. mas kilala ko si Ninyo Mulak tsaka si Buboy. Oh, di ba? Wow. Ibig sabihin Sa pati malaking siya karangalan. bumakat sa isip mo. So, nung dinala niya yan, at medyo mura ko pa nga ito binili. Baka kung binenta niya to ngayon, baka mahal na to nabili. Kasi medyo tumataas na yung mga price eh. Itong mga artistang bubisita sa akin, pataas kayo ng pataas. Hoy! Maawa kayo sa akin, wala na akong pera! Di ba? Ibang klase. Alam mo, Oo. may kaba factor pag pinapanood kung saan kayo Grabe. magla-landing na pere, Oh, na amount grabe. eh. Minsan wala na lang akong magawa. Hindi, pero kasi depende yan. So, interesado akong malaman to, Boss Toyo, kasi napag-uusapan natin ang value ng isang item pag may pumupunta sa'yo. Paano mo nabibigyan ng presyo? Kasi magkaiba Yan. ang price sa value. Ang Yes. price ay yung worth ng isang item. Tama. Ang Yeah. value ay yung charge na binibigay mo sa kanya. Alam mo yan yung isa sa pinakamahirap. Yung Sige, value. paano- Kasi Explain mo nga, Boss Toyo. lalong-lalo na kung ikaw artista, ikaw, kayo, Madam Chair, tsaka Vice Chair, gamit nyo. Or kaya kahit ako, di ba? Meron tayong isang gamit na mahalaga yung value sa atin. Kumbaga, ang hirap i-let go. Kunyari, isang trophy, award. Yes. So sa atin, it's priceless. Para May sa atin. sentimental yan. value. May sentimental value. Wala siyang katapat na halaga. Pero kasi hindi nga po pwede yun. Kumbaga, wag collector ka, magkakaroon yun ng collector's price or kaya market value price. No, which is, doon nagkakaroon ng contradiction doon sa value na gusto mo doon sa gamit, pero doon sa totoong market price niya is hindi ganon. Pero lagi ko nga sasabihin kasi, pag binili ko ba yan,
kaya ko pa siyang i-flip or kaya ko ba siyang ibenta ulit? Kasi Ito this ba is yung a market business value? after Yes, all. it's a business. Hindi lang to dahil collector, it's a business din. Kasi nga kung lagi kong intindihin yung value na nasa tingin nyo po na yung value nyo at hindi ko titingnan yung pangkalatan na value lang nito, Oo. maagang magsasara ang Pawn Star. Tama. Kailangan Kasi, umaandar pa rin. Oo. So, ang hirap din lang minsan lalo at pag ang kaharap mo ay idol mo, Mhm. Oo. napapa-oo ka na lang. Di ba? Starstruck ka na, oo. Parang nahihiya ka. Pag may idol kasi, sabi nga ni Boss Toyo, kunyari may dumating sa shop, kunyari gamit ni Francis M. Oo, yan. Lahat tayo fan tayo ni Francis M. Oo. Hindi na niya tinatanong minsan akin na yan. Gumagano Parang ka. ganun, parang I'm very eager to makuha yon kasi fan ako di ba? Oo. Oo, Pero yung- may boses siya na bumubulong. Yung may binili ka, nakita ko Yung yun. polo tsaka yung jersey, Di ba, yes. kinumpleto mo yun? Kompleto mo ba Anong yun? kompleto ko, MV yan? kompleto. Ah, Baksakan na. Baksakan. Baksakan. Oo. Kasi naalala ko, pumunta pa ako sa shop mo Wala nun. pa yun. Nakikipag-bidding ka pa dun sa... Oo, kay- yung isa. Kay Oo. Glock ba yun? Unang-una si Sir Glock. Si Sir Kay Glock. kay Sir Francis Glock M. muna, tapos Sir Chito Miranda, tapos kay Ma'am Pia, yung sa polo ni Sir Francis. Hanggang sa nabuo mo lahat. Nabuo ko yung tatlo. Kasi kung meron ako hindi nakuha doon, walang Walang pangit silbi na. yung collection. Oo. Iba pa So, rin pag kompleto. andun siya Oo. ngayon sa shop ko at nakadikit siya sa dingding. Isa sa mga, ano ko yan, sa mga... Ganda nun. Prized possessions mo yan. Yes. Never mo ibebenta yan. Never, as of now, wala sa balak ko. Negosyante. As of now, depende sa presyo. Last bid is 8 million. So, Oh, maybe talaga? pagka tumaas pa, malaman natin. Pero Grabe, no? sa ngayon, hindi pa kasi isa yun sa mga talagang tawag dito. Gustong makita ng mga tao. Yes. Kasi hindi naman open for public yung Pawn Store So, not everyone is nakita yon. So, hindi ka makakapasok sa Pawn Stars. Unless the museum is finally open. Pag Yes. na-curate nyo na ng maayos. Yes, oo. So, Ayan. sa March, hoping na okay na siya. So, makakapunta na yung mga tao. Pero Ayan. syempre, may entrance na. Ayan. Oo, Oo, may entrance kasi fee. may maintenance din Yes, involved sa oo. pag-keep ng Tsaka mga hindi memorabilia. rin biro talaga. Inutang ko pa yung pagpapagawa nung Oh, diba? museum. Yes. Yan ang topic Grabe. natin ngayon, yung utang. Paano natin magagamit sa maganda? Kasi may utang na dalawang klase. Tama ito, lagi itong tinuturo sa atin. You make your debt work for you. Ito ang tinatawag na magandang utang. Yes, Bibigyan ko kayo oo. ng example. Sige nga, Madam Chair. Okay, ang mga magagandang utang ay ang mga sumusunod. Ano po Ang yan? Pang utang. birthday. Yan. Hindi. Hindi. Bakit baka umuo ako kagad? Mabilis ako ma-convince. Happy birthday. Okay. Ang mga utang na ginagamit sa investments, halimbawa, property loan or housing loan. Ayan. Yung may Ayan. balik, ganon. Meron, Oh. may sa dulo, may makukuha kang magiging iyo. So, inutang mo siya, paghihirapan mo dahan-dahan, may konting Oo. interest, mapupunta sa'yo. Property loan or home loan, yan, maganda yan. Next, kung gusto mo i-skill up ang sarili mo, gusto mong investan ng iyong edukasyon, educational loan. Halimbawa, Ayan. may mahal na kurso, Naku. matalino ang bata, iuutang Oo. ito ngayon ng magulang para ma-feed at balang araw ang masusustain naman ng inyong pambayad ng utang ay yung produkto din ng negosyo, yung magiging career or Okay. magiging kahinat na ng buhay ng tao. At pangatlo na magandang utang, yung kagaya nung kay Boss Toyo, yung ginagamit na puhunan sa negosyo. Yan. Ang utang ay pwedeng gamitin na pampalaki ng pera. Kumbaga, ang mga bangko ay nariyan o ang mga pasilidad ng gobyerno, kailangan ginagamit. Alam mo si Miss Corina, sinabi niya sa akin, Ano yun, ang Madam mga mayayaman, maraming utang. Oo, totoo yan. Anong masasabi mo dyan, Boss Toyo? Niloloan talaga nila yung mga ibang business. So, hindi ka nila 100% ang pera. Hindi. Oh, Tsaka paano, how does it importante work? talaga Actually, ngayon, tuturo yan sa akin, you need to have a loan. Kasi basta be wise, hindi ka pwedeng maglo-loan ka lang na maglo-loan. Walang plano. Titingnan mo muna kung para saan yung loan, saan mapupunta at the end of the day. Tapos, yung return, very Mhm. important yan. Tapos, syempre, titingnan mo rin yung talagang kung saan mo ilalagay yung pinag-utang mo. Kumbaga parang ang pera, hindi siya dapat naiiwan na tigang or Tigang? tigang. Oh, bakit iba yung dating na naman sa'yo? Sorry. Bato, tigang. Ano ka ba? Ano meron today? Kasi ganito yan Kunyari, kahit naman may pera ka, ba't ka pa mangungutang may pera ka naman? Kunyari, may tatayo ka negosyo, Mhm. may pera ka naman. Oo. Kung meron naman talagang loan na napakaliit naman talaga nung interest sa mga bangko, mga business loan, mas masasave mo pa ibang pera mo Tapos kung talagang kaya naman yung business i-sustain, yung mga interest at yung loan, isipin mo, napakaliit din lang naman nung mga interest niyan, lalo sa bangko. Magugulat ka lang, tapos na yung loan.
tapos yung business mo malaki na. May naiwan sa'yo. May naiwan na hindi ka ng kapital, na inutang mo lang. Ang ganda. So, depende kasi yan kung how you manage yung mga loans mo. Saan mo gagamitin at paano mo gagamitin ng tama. Pero once pumasok ka sa isang loan at na-mismanage mo or hindi mo talaga nagawa, yun doon ka mamamroblema. Doon na yun. So, before mag-loan ka, think hindi lang 100 beses kung kaya mo ba talagang palaguin at hindi ka magkakaroon ng salto. Which is sa akin ginawa ko. Di, naalala ko kasi, Boss Toyo, nung sinabi mo na yan, naalala mo yung pumunta pa ako ng Etabak sa'yo? Nagmotor ako. Yes, yan. Umutang ako sa kanya. Kasi totoo si Boss Umutang Toyo, siya isa si sa Buboy. mga... Ayoko nga sabihin eh. Hindi, Hindi, ako na nagsabi. Para, kasi mukhang doon din papunta eh. Gusto niyang ilaglag yung self niya. Inilaglag ko na yung self. Nangutang yan saan? Hindi, Mga totoo. 2018 ba? Parang 2018 ba? Yung bago mag-pandemic ata O yun. mga 19. 19. Pa-pandemic na eh. O mga Mga 2019 siguro. Basta, umutang ako sa'yo. Kasi, idol ko ito si Boss Toyo pagdating sa mga negosyo. Doon pa lang sa Watch Your Toyo, kasi binigyan ako ni Boss Toyo ng relos. Tapos, lagi ko siyang pinapanood. Ang galing naman itong tao na to sa mga negosyo. I mean, talagang yung sipag niya, kung paano siya mag-posting, ang dami niyang page na hawak, grabe siya. So, si Boss Toyo, isa sa mga dahilan, kaya ako nagsipag din sa negosyo. Na-inspire ka niya. Na-inspire ako ni Boss Toyo. Kaya yung panahon na yun, medyo gipit ako noon eh. Talagang may pinuntahan yung pera ko noon, health issues. At meron din akong gustong pasukan ng business. Which is nga, gusto ko magparisan yun, nagkwento ako sa inyo. So wala pa yung parisan mo nito? Wala pa to. Ito pa yung panahon na pinagsama-sama ko, nagla-live ako. Tapos plus umutang ako. Kasi nga, sabi niya, sure ka dyan. Kailangan nito, 100 mong beses pag-isipan. Sabi niya pa nga sa akin, baka nag-a-addict ka. Boss Toyo naman. Sabi Pares kayong dalawa, nagdadamayan kayo sa mga ginagawa niyo. Sabi sa akin. So talagang isa sa mga nagpayo sa akin na parang, maganda yung gawin. Ang kailangan mo lang talaga, pagsipagan mo yan. Kasi wala namang ibang titingnan yan, kundi ikaw lang din. Kaya, galing. Talagang Ganyan kasi ako pag nangihiram, may nangihiram, dahil ko sasabi, saan mo ba gagawin yan? Gagamitin. Sigurado ka ba dyan? Pagsipamen. Kasi unang-una, pag hindi ka nagbayad, magkakasira tayo. Sayang yung friendship natin. Diba? So, sigurado ka naman. Tapos, pinapayuhan ko na, ito yung maging consequence. Kunyari, ito, may sinabi siyang business. Kunyari, yung parisan, ito yung mga consequence mo dyan, ha? Totoo. Pwede kang mag-loss dito. Pwedeng mga ganitong bagay. May libre pang business advice ang Totoo. utang. Kasi, pag hindi mo rin siya in-advisean at dire-diretso siya sa feeling niya, alam niya na, kung bago pa lang siya, hindi rin siya makakabayad sa akin eh. So, problema mo rin siya. Oo. Maaga mo nang inaayos. Kumbaga, konting share lang ng thoughts tsaka yung experience. Naalala ko si Buboy doon, kay Buboy, nagmotor to, walang low sleeve, long sleeve from Quezon City. For to Etibac. Yes, totoo yun. Teka, ang Sabi, tanong gulat ko, ako. nabayaran mo na ba? Oo. Nagbayad siya. 25 gigs. Hindi siya 25 gigs. hindi siya nag-fail. Kay Boss Toyo lang meron nun. Hindi siya 25 gigs. hindi siya nag-fail. Nagbabayad siya na nagbabayad. I-disclaimer ko lang po ito sa mga tagapakinig at mga nanonood. Hindi po porket artista ay 100% mayayaman agad. totoo. Liquid, bongga. Totoo. Ito, gusto naming sabihin na lalo na sa work ng showbiz, ito po ay kami karamihan ay contractual or talents. Totoo. Minsan wala kaming mga Shows. network offers, walang mga shows. Totoo. Seasonal din. May Opo. mga seasons na heavy, may mga seasons na wala. Tapos Madam Jet. pasensya na. Kasi ganun talaga pag naaalala ko. Pero ang punto ko lang, ang utang na pinag-uusapan natin ngayon, hindi kami absuelto. Kumbaga, kami rin nangungutang, kami rin nangangailangan paminsan-minsan. Totoo. Pero ang maganda kahit sino ka pa, artista man o hindi, pag oras ng bayaran, Magbayad Magbayad ka. ka. bakit ba hindi nakakabayad ng tao, ang mga tao sa utang? Ito naman ang mga pangit na utang. Yes. Bibigyan ko kayo ng listahan. Ang mga Ano yan? hinihiram or desperadong makakuha ng pondo para ipepresyo or iba pang tustos sa bisyo. Ayan, Naku! oo. Naku! Ang Sugal. dami. Ang dami Ay, is naku sugal. po. Kung ano-ano pa, droga. Droga. Yan. Number 1 yan. Babae. Babae. Oo. May pangalawang pamilya. Naku, yung mga ganon, nagbibigay pa sa kabilang bahay. Wala nang ang kapera-pera, Bakit nagdadalawang parang si pamilya. Buboy hindi mapakali? At saka dito ko lang sinasabi. Ay, si Vice Chair. Ba't si Vice Chair? Ako kausap, pero si Vice Chair parang Oo. Dito ko pinapatawag. Dito yung Ano ka ba? reaksyon. Parehas lang tayo. Idol kita eh. Wala. Sabi sa inyo, referee lang ako dito eh. Okay, pangalawang pangit na klase ng
ng utang, yung mga nilalagay sa luho, kagaya ng Yes. mga luxury items. Masabi Oo. lang na makasabay, yung utang. So anything na luho or kinoconsider na labas sa needs, Oo. pinangungutang para masustentuhan. Pangatlo, usong-uso to Ano, ngayon. sige nga. Yung Madam parinig ko kanina, traveling. Traveling. Budget Ay, pang nako. traveling. Mga nagja-Japan dyan. Naku. Mga nagko-Korea dyan. Naku. Kahit nga Siargao lang, pero Oo. may utang pa kayo. Tapos ang ginagawa, binablock yung pinag-uutangan. True, or para hindi hindi makita. Hindi nagpo-post para hindi mahanap. Para Oo. marami nakaka-relate din, ha? Oo. Hindi porket post-worthy ang isang bagay. Alam nyo, etong utang na discussion, talagang very broad to. Yes. Sobrang daming, halos lahat naman may utang. Yes. Oo. May mga malilit na utang, may malalaking utang. Kaya talagang relatable to. Yes. Tama. So, ang suggestion namin, yung mga na-mention na mga klase ng utang na yan, hanggat maaari po, ay wag na nating gawin. Ang hirap na ng buhay as it is. Actually, yung Pilipino, pinapanganak, may utang na. Yes. Wala pang ginagawa, may utang na. At lahat po tayo dapat nagsusube. Yung tinatawag ng mga magulang natin na, Na Yung subi nagsusubi. po ba yung nagtatabi? sube Yes, yung, oo, yes, nagtatabi. Di ba sa sungka yan, pag may sobra kang isa, Tatabi sube. mo. Sube. Ganon, magsubi tayo kasi hindi lahat ng oras kaya Meron nating tayo. magbayad or meron tayong madudukot. Kaya Tama. wag nang ilagay sa mga bagay na hindi kailangan ang kaperahan. Oo, nakaka-stress yung utang na yan. Huwag na po. Oo. Sige, total na pag-usapan natin yung nakaka-stress. Bayad utang naman ang pag-uusapan natin ngayon. Boss Mhm. Toyo, Pero Madam Chair, may isa pa ako dadagdag dyan. go. Sige. Yung sa mga okasyon din. Minsan, ano yung Gustong ano, bongga ang binyag, Oo, bongga ang para kasal. mapakita. Isa sa mga dahilan kasi ng utang is gusto magpa-impress. Lalo na ngayon may social media. Oo nga. Alam mo, isa yan mangungutang, tapos magulat ka, ibibinyag, birthday, and grande, para may mapost sa social media. Huwag na huwag kayong makikipagsabayan sa social media. Yes. Hindi mauubos ang yabangan sa social media. Ako Kayo po. mauubos, pero yung yabangan sa social media, hindi Hindi. yan mauubos. Totoo. Ang number one source ng depression ngayon ay comparison. Yes. Nakikita mo ang wala sa'yo, Wag. nakikita mo sa iba. Actually, social media talaga, very may mga good side, pero yung downside din madami. Like, yan nga, yung comparison na nabanggit mo. Stop comparing yourself sa mga nakikita natin sa social media. Kasi, Oo. yung iba naman yan, hindi rin totoo. Oo. Marami. Marami. Ang Oo. tawag dyan, keeping up with the Joneses. Ang tawag sa English. Kumbaga parang pag nakita ko ang kapitbahay ko, may bagong kotse, dapat Dapat ako ano rin. Oo. Oo. O Makontento kaya, lang. wala kang pambili, ay, may bago silang sasakyan. Ang tanong, masaya ba sila? Iintrigahin mo. Iintrigahin mo na lang. Mas Oo. okay pa yun. Alam mo, marami nga silang pera, pero alam mo, yung Oo. anak niyan, kire. No, may mga gano'n, no? It's Filipino mentality Oo, talaga yan. hindi maging masaya para sa Oo, kapwa. alam mo, yan ang dapat talagang tinuturo. Dapat maging masaya tayo sa mga Ako lagi ko sinasabi sa post ko sa Facebook. Be happy na lang sa mga nakikita nyo. Pag nakikita mo siguro yun, sabihin ko na lang sa sarili ko, balang araw. Yun, yun Oh, nga ako, yes. sinabi ko nga. Pero di ko naman sasabing hindi ako magastos dahil na ngayon kasi Gusto ko Bagay, yung hindi ko- inaamin mo na siya. kasi yung mga hindi ko nakukuha before, binibili ko talaga ngayon. Tama rin. No, kasi Kumbaga, kakayanan ka na eh. Kaya mo na eh. Katulad yan, kunya, bibigyan ng big bike. Kahit Oo. may big bike ka na, bibili ka pa ulit. Natutuwa lang ako na dati hindi ko to kaya eh. Pag may nakikita ko dati, very fascinated ako eh. Deserve ko to. Hindi, actually hindi ko sinasabi na deserve ko to. Oh. Parang it's a fulfillment lang of my dreams, childhood Nice. dreams. Nice. Kasi pag lagi mo iniisip na deserve ko to, magod ka, maubos Ang ka dami na. Oo. Oo. Lagi mo sabi, deserve ko na to, deserve ko to. Hindi. Ayan na sasabihin ko, huwag natin isipin na lahat deserve natin sa buhay. Kasi pag inisip mo yan, lahat, magulat ka na lang. Wala ka na. Sabihin mo na, Asan yung pera ko? Oo. Oo. Diba? Ako minsan, fulfillment lang nung mga Yes. pinangaselan. Pero na to the point na lahat naman gusto mong i-fulfill. So, you need to fulfill din yung gusto ng pamilya mo. Oh, yan lang. Yan. Yung fulfillment sa sarili mo, ay, wag mo naman isagad. Yes. Pero, kung able ka, gawin mo. Pero kung Tama. hindi mo naman able, wag. Diba? Oo Yun nga. ang lagi yun. Pag able, go. Pero pag hindi ka able, wag naman. Tama. Meron ka kasing pamilya na kailangan suportan, mas lalo mo sila yung mas bigyan mo ng mga kailangan nila kaysa sa sarili mo. Speaking of pamilya, may pinautang ka ba na relatives, kadugo? Actually, sa relatives, ngayon, na pag kami nanghiram na medyo malaking amount, sample, mga 50,000, mga ganun. Mhm. Usually, hindi ko na pinapairam. Anong binibigay mo? Binibigyan ko na lang ng 50,000. kaya ko. Kunya, bibigyan ko na, ito na lang po, 10,000. Ito lang po yung kaya ko. So, kahit hindi niya na ako bayaran, okay lang. Di ba? So, yan yung sa'yo? limit, 50,000. Hindi, kunyari lang. Bakit inaalam mo? Hindi, kunyari.
Hindi, kunyari, Yung nanghiram may- lang nanghiram sa akin, tapos alam ko naman na mahirapan din magbayad. Bibigyan ko lang, siguro mga 10,000. Sobrang Ganun. gipit ko Oo, pa kasi naman. Kasi, kasi alam ko naman na mahirapan eh. So, Source pa ng papahirapan ko away. pa siya. Hanggang mangyari pa, hindi pa kami magkakapansinan. Mahiya pa sa akin. So, sayang naman yung pagiging magkamag-anak namin. Oo. Same thing with my friends. Oo. Kasi mas nakakaya na dahil sa utang, hindi tayo magpapansinan. Mm-mm. Diba? So, definitely, pagka gano'n, may nangungutang sa'yo at alam mo naman hindi kayang bayaran ng tao, huwag mo na pautangin. Tama. Kumbaga kung ano yung Sabihin mo sa maluwag kanila. sa loob mo na hindi na babalik, yun na lang yung Yun na lang. iabot mo. Oo, yun na para lang din yung ibigay mo. amanos. Oo. Actually, napakahirap umindi eh. Mm-mm. Sinasabi ko sa inyo, pero ang hirap i-apply sa akin, lalo na pag mga ibang kaibigan. Mm-mm. Tapos kailangan talaga, lalo na mga emergency, Mm-mm. ang hirap tanggihan. Oo. Lalo na pagka may malambot kang puso, di ba? Mm-mm. Pero sana nga dumating yung time na matuto rin tayo kasi masakit, mahirap din sa part namin na nagpapautang. Mm-mm. Napakahirap din yun na ikaw nang inutangan, Oo. pinaghirapan mo yung pera, tapos at the end of the day, may masasabi pa sa'yo, hindi ka pa papansinin, chichismisin ka pa, sasabihin pa ganun-ganon, ikaw pa sasabihin na hindi ka makapag-antay, Oo, Eh, ikaw 5 pa taon na. Ikaw pa inaway. ikaw pag-gaslighting, lahat. Diba, para lang mawala yung usapin na may utang ako sa'yo. Mm. Pero kahit anong paikot-ikot nyo, kung may utak kayo, hindi naman magkaharong kayo kung hindi kayo umutang. Totoo Totoo. nga. Sisihin nyo pa yung nagpautang. Diba? O, tingnan mo. Kunyari, may Loka. nag-aaway. Oo. May nag-aaway. Ang dami na. Chismis na. Kasi nga, hindi ka nagbayad ng utang. Oo. Sisihin ka pa. Mm-mm. Ganon. Saan ba nagsimula? Sa utang. O, Nangailangan ka eh. pinautang ka na eh. Tapos ang dami pa sinasabi eh. Para tumigil ka. Yan ang lagi niyong iisipin. Walang diskusyon kung hindi kayo nang utang. Correct. Pinautang na kayo ng mga ibang tao. Pera nila yon, pinaghirapan nila yon. Bayaran nyo. Tama. Ito it all goes sa mga may umuutang na mga walang hiya. Oo. At mga makakapalang muka. Ayan. Kasi marami yan sa Facebook, makikita nyo eh. Makikita nyo, sila pa yung matatapang. Mm-mm. Oo. Kung hindi kayo umutang, walang away. usap. Oo. Walang usap. Oo. At saka alam mo, ang utang may emotional value din yan eh. Oo. Kasi maibalik man natin ang eksaktong pera plus interest na Oo. hiniram, pero nung oras na nangailangan ka at sinagip ka Yun. sa trouble na itong taon na Yun. to, yung utang na loob na sinasabi hindi Yun natin nga eh. yan nababalik. Yun nga eh. Mga yan. Oo nga. Teka, boss. Sinagip mo na nga. Oo. Yun nga. Oo nga, boss. Eh, di ba nakikita ko minsan, nagpo-post ka ng mga Pangalan. pangalan. Pagka... mga utang. Teka, ilang strike ba muna bago sila mapopost? Hindi, kasi ako hindi naman ako talaga... pagka hindi mo pinasin ng mga isang buwan sa message, Oo. kamusta? Kailan ba yan? Hindi, walang scene. Tago lang, kamusta po? Buboy Bilyar. Oo. Mag-PPM yan ngayon. Ayan na. Boss, sabi ko, pasensya na, hindi ko nabasa yung Oh, chat message mo. mo. Oo. pasensya ka, suhulog ako. Magbabayad. So, di ba? Pero lagi nyo tatandaan, mas okay nga makipag-communicate kayo. Pero pag nakikipag-usap naman kayo, tutuwanin nyo. Kasi minsan, kasi may kipag-usap sa'yo, para hindi ka masingil, kukwentuhan ka. O Ayan si na. Ayan, ano. ano ang mga excuse ng mga taong ayaw magbayad ng utang? Ayan, Go. gusto ko malaman. Actually, hindi ko naman sinasabing ayaw nila magbayad ng utang. Minsan Walang talaga, kapasidad. walang-wala talaga. Alam mo, okay. lagi ko rin yung iniisip eh. Hindi naman ako ganun ka nanggigipit. Mm. Titingnan ko rin talaga kung ano yung nangyayari sa buhay nung Mhm. tao. Kung kaya ba o talagang walang-wala talaga. Mhm. Ako rin mismo nahiya. Talagang kunya, nakita ko naman, may sakit talaga yung anak Mm. sa ospital, di ba? So hindi Paano ako mo naman sumasabay sisingilin? muna. Oo. Pero pag nakita kita, nagbabakasyon ka. Oo. Di ba? Kumbaga, settle your mga problema sa ibang tao before ka mag-enjoy. Yes. Kasi ako ganun yung ginagawa ko dati. Dati meron akong problema. Binenta ko lahat ng sasakyan ko. Natira sa akin isa. Mm-mm. Ito lang, 2023 lang ata.
Kaya, sabi ko up and down ako. Imagine, 2020, may pawn star na ako niyan, ha? Ang dami nating kasabihan na natatouch ngayon. Kanina yung hindi lumingon sa pinanggalingan. Ngayon naman, ang lesson galing kay Boss Toyo ay... Boy Toyo. Boy Toyo na ba tuloy? Parang Wang Bu. Parang kalaban sa pelikula ni FPJ. Ang natutunan naman natin ngayon ay kapag maiksi ang kumot, peke. Ayan ang hindi. Matutong mamaluktot. Sabi ko sana, wow. Paano? Dinry clean mo dapat. Pag maiksi ang tuyot, ano ba yan? Pag maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Ibig sabihin, binenta niya ang mga sasakyan dahil may mas matinding pangangailangan. Pero Kaya ko bayaran hindi siya nagpatalo. Lumaban ka ulit. Pusta sakyan ulit. lang yan eh. May sasakyan pa naman ako isa eh. Di benta natin sobra. Ama. Ganyan eh. Kasi yung katwiran ko, kung may utang ka, tapos may mga gamit ka naman sa bahay, yun na ay mo ilat ko kasi nga masisira ka sa tao. Wala kang pamporma. O kaya mawawalan ka ng mga ganun. Anin mo naman yan kung may utang ka. Oo. Mas magandang linisin mo muna ang utang mo bago ka magyabang. Tama. Palakpakan. Huwag bumili ng mga bagay na di kailangan. Magbayad ng utang. Oo, Yan. magbayad ka muna ng utang. Tama. Hindi yung inintindi mo pa yung sarili mo na forma mo para lang masabi na ganun. Hindi na. Okay lang na magmukha kang mahirap na wala kang utang. Oo, walang Basta problema. malinis. Walang problema. Mas madali kang makakabangon. Boss Toyo, Yan ang ito. turo. Marami kasi or for sure, ang dami may mga utang na nanonood sa atin ngayon, di ba? Anong tips mo sa kanila o ano ang may papayo mo sa kanila? Paano i-handle na maayos yung pera? Alam mo, hindi ako nagmamagaling kasi hindi rin ako masyado magaling mag-handle ng pera. It's not because of maluwa ko. Mabait kasi ako, kaya pag kami nanghiram, pag kami ng Ano na nga cash nyo? Oy, sabi ko na eh. So, Hindi lang ako eh. Ay, kala Pero ko kasi biglang eto, sa mabait siya. yung tanong ni Buboy, paano nga, lalo na sa may mga utang, hindi ko masasagot yan yung mga sa lugar nyo eh. Kasi ako dati nung may utang din ako. Yung wala ako talagang madiskarte. Ang hirap eh. Yes. Hindi mo talaga alam saan ka kukuha ng Saka pambayad parang eh. nakakababang uri bilang tao. Oo. Kawawang-kawawa Oo. yung pakiramdam. Pero never akong nakipag-angasan o nakipag-away sa inutangan ko. Tama. Tinatanggap ko yung sinasabi nila sa akin kahit napapaya na ako. Kasi unang-una, ako yung umutang. Tama. Hindi naman, ako na yung umutang eh. So tatanggapin ko yun. Hindi ako makabayad eh. Tanggapin nyo sa sarili nyo na kayo yung may kasalanan. Tsaka syempre gumawa ng paraan. Ang sunod yung gagawin, paano nyo siya babayaran? 'Di ba? Pagsikapan nyo. Ngayon, pagka meron na kayo, bayaran nyo. Kung tumagal yung mabang panahon, balikan nyo pa rin. Unti-untiin mo. Oo, balikan nyo pa rin, bayaran nyo. Kasi pag nabayaran nyo naman yun, mabivindicate din naman kayo nun eh. Kasi wala naman, kasi sa mga kapwa natin Pilipino nanonood, ngayon nasasabi ko to na kaya ko magbayad ng utang kasi meron ako mga diskarte. Pero marami talaga sa atin dyan na talagang ground zero. Baon sa Factory utang. worker ako, di ba? Papasok ka, sasanla mo yung ATM mo. Oo, may ganun pa. Oo nga. Di ba? Pag sweldo mo pa lang, babayad mo na yun doon. Utang ka ulit. So, nasa talagang ground ka talaga. Oo, said. Wala ka talagang magagawa. Yung mga simpleng mamamayan, yung mas marami sa atin, Yes. ganun talaga yan. Basta ang papapayo ko lang sa inyo, tanggapin nyo lang. Huwag na kayong makipagtalo, huwag na kayong makipag-away. Kung hindi naman kayo sinasaktan ng pisikal, tanggapin nyo. Kasi una't una, hindi naman sila ang may gusto nun eh. Tayo yung umutang, tayo yung hindi nagbayad, hindi sila. So, intindihin nyo rin yun sila. Huwag lang kayong umabot sa sasaktan kayo, which is hindi naman yung tolerable. Pero kung sigawan ka, tanggapin nyo kasi, lagi ko sasabihin, kayo naman ang may kasalanan yan. Tayo yung may kasalanan yan. Pero yung pangungutang, hindi naman yan masama as long talagang Kailangan na kailangan. at alam mo paano mo gagamitin yung pera. O, Tama. di ba? Alam nyo na. Palakpakan natin si Boss Toyo. Ayan, pag-usapang pera, meron po tayong pwedeng dulugan or lapitan. Ha? At saka tatandaan natin na money is energy. Yes. And Oo. money is everything. Hindi, joke lang. Literal, money is everything. Pero syempre, kailangan may puso ka. At saka pagmamahal, tsaka pamilya. Kasi hindi ka, di ba, yun tayo sa usaping pera na rin lang. Tama. Di ba?
Hindi naman masaya kung wala kang pera eh. Totoo yan. Huwag tayo hipokrito. Oo. Kahit sabihin mo yun, sinasabi mo kanina, Oo. nakabili ko, ganyan. Hindi naman yan sila masaya. Ikaw ang hindi masaya. Diba? Mas masayang umiyak sa loob ng limousine Oo. kesa sa umiyak jeep. Oo, tricycle. O kaya maglakad. O maglakad sa ulan. Oo. Doon Ang ka na sakit lang. naman nun. Sa loob ka ng limousine, tas Louis Vuitton yung tissue. Oo. Diba? Oo. Ang hirap ng life. Ganyan. Ayan. Tapos inom ka ng Perrier. Perrier! Shala naman yan. Nakakaloka. Sana all. Oo, pero like what I'm saying, money is energy. So energy is infinite. Ibig sabihin, lahat tayo may karapatang magkaroon ng pera. Yes. Diskarte lang ang kailangan. Yes, Madam Chair! Eto na po, mag-executive whisper na po tayo. Nakaugalian na po ito Ito sa talaga kada exciting session, Boss Toyo, na meron po kaming mga mabibigat na tanong na pwedeng sagutin diretso Ano yan? at pwede ring i-executive whisper. Kaya niya sabihin yan. Oo nga, kaya nga namin po kayo naimbitahan dahil isa po Nagpo-post nga kayo yan sa Facebook eh. sa mga diretsahang sumagot. Ang ating unang executive whisper, you may opt to invoke your right po. Let us know lang. Teka, teka. Celebrity. Sa'yo yung pangalawa. Celebrity. Ako na yung Pwera una. ako to ah. Sabi niya, pwera daw Buboy Villar yung sagot. Joke Okay? Ang una mong executive whisper, Boss Toyo, magbigay ng isa o higit pang pangalan ng celebrity, artista man o influencer o content creator na nangutang sa'yo pero hindi pa nagbabayad. Malaki o maliit? Meron pa ba ngayon? Isipin ko lang. Sabihin mo para ano? Malaman ng lahat. Hi! Oh, babayaran naman niya yun. Oo, para magbayad na. Sabi niya, Ay. kaya talaga. Meron na. Bubulong mo na lang. Masaya ngayon dahil wala na. Wala nang influencer, wala nang artist na may utang sa akin. Uy, nagbayad lahat. Thank you. Mayayaman I'm proud na of rin you. silang lahat ngayon. Able na. Hindi na sila nangungutang, piti sa jewelry, mga cash na silang bumibili. Oh. So, kasi isa rin yan sa pinapautang ko, jewelry. Alahas. Kasi investment yan. Sa ngayon, wala nang may utang Good sa akin. job, na- celebrities, influencers. Good job, Wala bayad-bayad na. tayo ng Tama. utang. Ito ngayon. Tama ba, Rudy? Wala na? Wala na. Ha? Sino? Meron ba? Ay, hindi. Wala na yun. Bigay na lang yun. Bigay Si na lang Rudy yun. pala Si hindi Rudy. pa bayad. Hindi. Si Rudy na lang Wala daw na yun. mismo. 5,000 lang yun. Wala yan. Ito, siyempre may nakapagbayad na. So, successful yung business mo. Ito ang gusto ko na may tanong, Madam Chair. Magkano ba ang kinikita mo sa isang buwan? Yan, interesante yan. Parang wala eh. Ha? Kasi ini-invest mo ulit. Ay, hindi naman. Kasi mataas yung ano ko eh. Ngayon mataas yung mga overhead ko, yung mga OPEX ko. Piti yung mga rentals. Okay. So, kung pagsusumahin mo, parang nagbe-break even pa. Kasi nagpapagawa kasi ako ng museum. So, doon napupunta lahat. Museum, hindi amusement park. So, Iba yun. so, kumikita naman ako ng, para mabuhay na maayos. Saka ako sa lado kasi may bookkeeper ako kung magkano yung kinikita So, ko. magkano nga, Boss Toyo? Inikot-ikot Huwag mo mo kami. papagalitan. Siguro, Huwag mo papagalitan. meron akong mga, eto na lang, hindi na yung kinikita kasi hindi ko talaga alam yung exact. Oh, Kasi sige. hindi ako yung accounting, hindi ko tinatanong. Siguro, meron akong pwede kong gastusin para sa sarili ko sa isang buwan. Kahit mga 300,000 for my... Di na Hindi M. na Di na masama. M. Oh, di ba? Kunyari, may 300,000 na pambili ko ng gano'n, bigay sa anak. Personal Na expense sobra. account. Oo. So, yung kita hindi ko talaga alam. Kasi madaming Paikot source. eh. Oo, hindi ko alam yung... Hindi. Ay, hindi ko alam yung Anong mga tong source. source na to? Source Source ko ba na naman. yan? Ah, Hindi, iba na source ko- naman. Iba hindi, na naman. source ko saan naggagaling yung kita. Meron Oo. mga endorsement, meron sa vlog. So, hindi ko, Ayan pa, isa pang multiple streams of income. Hindi lang isa. Yes, kasi meron Oo. dyan, wala, tulad ngayon, ang mga vlogs, hindi na ganun kalakas kumita lalo sa Facebook. Mm-mm. As in, dapa ang monetization sa Mm-mm. social media. So, kung iniisip nyo na hindi doon nanggagaling. May mga iba Totoo. talagang negosyo na pinagkugutan ng pera. So, ang gandang balita na wala nang may utang at Tama. meron siyang 300,000 sube kada Mm-mm. buwan na para sa sarili lang. Naku, palakpakan po tayo. We aspire to become debt-free, all of us. Maraming salamat. Palakpakan ulit natin si Boss Toyo. maraming Thank salamat, you. Madam Chair, at kay Vice Chair. Thank you so much. Thank you, Papa Toyo. Nako, maraming salamat po sa pag-share ng inyong experience at insights. Nako, ang galing mo. Kaya naman may naisip kagad kaming batas ni Madam Chair. Yes, tama ka dyan, Mr. Vice Chair. At ang batas na ito ay ang pautang inalo. Hindi masamang manghiram. Pero kung bayaran na,
huwag magdahilan na ang utang ay hindi babayaran at tatakbuhan dahil kung problema mo yan, huwag mo na kami idamay. Tama! Pero bagong lahat, Boss Toyo, baka pwedeng persyon muna natin yung yung bato. Ay, hindi. Bakit? Sige na, Boss Toyo. Nadali na ako ni Sir Benji Paras niyan. O, sige na nga. O, maraming salamat sa'yo, Papa Toyo. Maraming salamat sa inyong Maraming salamat, pagkikinig. Vice Chair at Madam Chair. Maraming salamat din Yan, po. maraming Ayan. salamat sa mga nakikinig sa ating hearing for today. Ayan, usapang utang po ito. Tandaan, pag may utang babayaran natin ha, huwag tatakbuhan at huwag iiwasan. Lagi din po nating tatandaan na deserve natin ang tumawa. Oh, deserve mong sumaya. Kaya naman mula sa amin sa Yulol, ang hatid namin sa inyo ay More tawa, more saya. Hearing is now adjourned.